Umangkla ang ilang pambato ng alyansa para sa Bagong Pilipinas sa utos ng Pangulo na maimbestigahan ang Prime Water Infrastructure Corporation dahil sa patong-patong na reklamo umano mula sa consumers. Katulad umano ng service disruptions, ang Prime Water ay pagmamayari ng mga Villar at nasa alyansa slate ang nakababatang Villar na si Camille na tumatakbong senador. So I think the government or the national government through the administration of President Bongo has reacted sufficiently, whether ma-resolve immediately or it will take time. Any issue or controversy that concerns a basic need of the people should be addressed right away. Umangkla rin si Congressman Erwin Tulfo kay Pangulong Marcos, pero may nilinaw siya tungkol kay Representative Villar. Tama naman po yung Pangulo. He has to listen to the complaints of these people. Mas masama pong tignan, hindi mo ka-actionan kasi ka-alyansa. Ang ginawa po ng Pangulo, it is not politically motivated because kaliwat kanan na po yung sumbong mismo mga LGU na. Hindi po si Congresswoman Camille ang inimbestigahan dito. Ang inimbestigahan po yung company ng family niya. Prime Water is not Camille Villar. So bakit po natin alisin yung tao? Kasama po namin simulat sa pool. Doesn't matter porque inendosyo siya ng kabila. Magagalit na kami. Itsapuera ka na dahil doon ka rin sa kabila. Patungkol pa din kay Representative Villar, iginiit ng campaign manager na bahagi pa rin si Villar ng alyansa at naniniwala silang tulad ng iba pang pambato ng administrasyon, suportado ni Villar ang mga hakbang para sa transparency at accountability sa ngalan ng kabutihan ng bansa. Mariing pinabulaan na naman ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na pamumulitika lamang umano ang pag-iimbestiga sa isyong kinasasangkutan ng Prime Water. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. Unang-una po, since 2023, nung pumutok na po ang patungkol sa confidential funds at na ito ay nagasto sa loob lamang ng 11 days, yan din po ang kanyang nasabi. Napakaagang pamumulitika. Ilan pa sa sinagot ng mga pambato ng alyansa ay ang issue sa mga umano'y espiya na nauhuli kamakailan, pati na ang umano'y pakikialam ng China sa Hatol Lambayan 2025. Pilipinas ay para sa Pilipino. Walang sino mang dayuhan ang pwede makialam sa eleksyon natin. Once mangyari yun, it is a form of control. Gusto nilang impluensyahan at kontrolin ng ating bansa. Ako sisiguruhin ko hindi ma-repeal yung Philippine Maritime Zones Act. Dahil personada nilang i-repeal yun pagka naupo yung mga pro-China senators. Isa pa sa nais tugunan ng mga pambato ng alyansa ay ang problema sa edukasyon. Matapos lumabas sa pagdinig sa Senado ang problema sa ilang estudyante sa pagiging umano'y functionally illiterate. There should be a system, a curriculum, the teacher should be properly equipped. Hindi ho yung parang, yun nga, iniwan mo lang yung anak mo tapos nandun lang siya naglalaro ng wala namang katuturan. Hindi ho po pwede ang approach ng DepEd ay you bridge the gap. Hindi ho palaging bridging. Dapat po foundational. Sa May 12, boboto tayo. Alam nyo, yung candidates like Attorney Abalos, Attorney Tolentino, ito dapat yung marunong magbasa, naintindihan yung binabasa. Yan dapat na naboboto natin, hindi yung kung sino-sino.